Ang maitim na motibo sa likod ng pagpaslang kay Gaddafi, ang huling pag-asa sana ng Afrika. Si Muammar Gaddafi o mas bantog sa pangalan na Muhammad Abur Munir al-Gaddafi ay isang sikat na Libyan revolutionary at politiko. Pinanganak siya noong June 7, 1942 sa Kasar Anuhadi sa Libya. Pinamunuan niya ang Libya sa loob ng 42 years mula 1969 hanggang 2011 at noong October 2011 doon na nga siya inutas. Ganun pa man, ang tunay na dahilan ng pagpaslang sa kanya ay di pa rin malaman hanggang sa ngayon. Si Gaddafi ay nahuli kasi ng National Transitional Council Forces ng Libya at inutas siya dahil sa iba't ibang akusasyon sa kanya. Maraming mga nagsilabasang haka-haka sa dahilan ng pagpatay sa kanya. Pero ang totoo, di pa rin nila malaman ang pinakatunay na dahilan ng pagkitil sa kanya. Napakahalagang malaman ito ng mga tao dahil po pwedeng mangyari ito sa Pilipinas kung nagkataon. Pero paano ko nasabi na maaari itong mangyari ngayon sa Pilipinas? Malalaman mo ang sagot sa video na ito. Oo, makinig kang mabuti at siyasatin mo ang mga sasabihin ko at mapapanood mo sa video na ito. At ngayon tatalakayin natin ang tunay na dahilan ng pagpaslang kay Gaddafi. This is Arvin Polo TV. Simulan na natin. Si Gaddafi isang dakilang African revolutionary leader na merong advokasiyang pagpapalaya sa Afrika sa ilalim ng neo-colonialism. Ang neo-colonialism ay ginagawa ng mga makakapangyarihang bansa at oo, sila yung nagkokontrol ng ekonomiya, kultura, pampolitika at iba pa para gipitin at impluensyahan ng ibang mga bansa. At sa kabila nito, ang pinaka-ideya ni Gaddafi para wakasan nito ay gumamit ng African gold-backed currency na kung tawagin ay gold dinar, kung saan ang buong African at Muslim nations ay makikinabang. Kung nagtagumpay lang si Gaddafi sa binalak niyang pagtatayo ng bagong monetary system sa Afrika, ay ang Amerika, Asia at Europa ay walang magagawa kundi bumili ng mga langis at minerals sa Afrika gamit ang gold-backed currency. At dahil dito, itong nagiging dahilan ng pagwawakas ng neo-colonialism. Pero ganoon pa man, ang planong ito ni Gaddafi ay di natuloy dahil pinagbantaan siya ng mga Western powers kung saan sila ang kumokontrol sa Afrika. At dagdag pa, ang plano niyang ito ay binagsak ng Western powers. Dahil nga naman, idadrop nito ang halaga ng kanilang currencies at sa kalaunan ay babagsak. At bukod pa, di na rin nila makokontrol ang buong Afrika. Pero sa kabila ng lahat, matapang pa rin nilunsad ni Gaddafi ang agenda niya sa pamamagitan ng African Union, kung saan naging chairman pa nga siya dito noong 2009. Takot na takot ang mga tiga-kanlurang bansa sa maaaring mangyari sa kanilang ekonomiya kapag sumulpot na ang gold dinar. Ayon pa sa International Monetary Funds Report, ang Libya's Central Bank noong 2011 ay nagmamay-ari ng 144 tons ng ginto sa kanilang vault. Ang plano ni Gaddafi ay ipakilala ang gold-backed currency na ang magbe-benefits nito ay ang buong Africa at mga Muslim nations. Alam niya sa kanyang sarili na matatapakan niya ang euro at ang dolyar. Yun pa man, nalaman ng US ang tungkol sa gold dinar dahil sa senior advisor ng presidente na si Sidney Blumenthal. At nang nalaman niya ito, agad niya itong pinaalam sa buong gobyerno. Yun pa man, noong March 2011, matuneto-neladang gintong ito dinala nila sa southwest direction sa bandang border ng Libya. Sa kabilang banda, ang dati ring French President na si Nicolas Sarkozy ay meron ding interest sa Libya dahil alam niya kung gaano kadaming ginto at silver na meron ng bansa. Kaya naman kasama silang umatake sa Libya noon para makakuha ng share sa mga langis ng Libya. At para na rin bumango ang pangalan niya sa buong France. At pag nangyari yon, nanatili siya sa pwesto bilang leader ng bansa niya. At ngayon si Hillary Clinton naman, ng US Secretary noon ng States, ay gumawa rin ng paraan para mapigilan ng currency na ito ng Africa. Gumimbal talaga ito at nagpaikot talaga ng puwet ng mga superpower countries dahil babagsak sila at mawawasak na ang kadenang matagal nang nakatali sa buong Africa kapag nagtagumpay ang gold dinar. At kung sakaling nalunsad nga ito noon, ang buong Africa ay makakagawa na ng matibay at maunlad na ekonomiya. Kaya naman ng mga tiga-kanluran ay hinahanapan talaga ito ng paraan para di mangyari. At yun nga ang naging dahilan ng pagpatay kay Gaddafi.
At ngayon siyasatin naman natin ng gold dinar na kinakatakutan ng mga tiga-kanluran. Ang bagong currencies na ito ay ang ibabayad mo na o ito na yung ipangbibili mo ng langis sa Afrika. So sa makatuwid papatayin ito ang value ng dolyar. Kapag kasi ikaw ang nagpuproduce ng langis ay walang magagawang ibang mga bansa kapag sarili mong pera ang ipapagamit mo sa kanila para makabili. So ibig sabihin kapag hindi ko pera ang gagamitin mong pambili ay di ka makakabili. Ang galing no? Ngayon ang Nigeria, Tunisia, Egypt at Angola ay handang-handa na noon talaga na gumamit ng kanilang gold dinar. Pero ganoon pa man noong March 2011 ang NATO o North Atlantic Treaty Organization ay naglunsad ng military operation sa Libya sa ngalan daw ng freedom and humanitarian concerns. At ang masaklap, maraming walang kamuang-muang na Libyans ang nakinig at nagtiwala sa Western media. Oo, imbis na suportahan nila ang kanilang leader, sila pa mismo nagpabagsak dito. 42 years umupo si Gaddafi bilang leader dahil nakuha niya ang tiwala ng mga tribo sa Libya. Dahil pinabibigyan niya ito ng mga libreng patubig, libreng gas, libreng health systems at murang edukasyon. Kaya naman nang namatay si Gaddafi, dito na nga rin nagtapos ang pangarap ng mga Africans. Talagang gusto ni Gaddafi ng wakasan ang American influence sa mga transaksyon sa langis sa pamamagitan ng golden dinar. At ang nilunsad niya nga ito sa Africa ay nakatanggap siya ng malawak na suporta sa buong Africa. Dahil African dreams nga ito, pero bangungot ito para sa mga western countries. Ngayon ang pagsalakay ng NATO ang naging resulta ng pagkahuli kay Gaddafi. Ang mga Libyan military niya noon ay patuloy na nakikipagsagupaan para sa kanilang leader. Pero ang mga rebelding troops ay pinaulanan ng bala ang isang pipeline kung saan dito nga nagtatago si Gaddafi. At dahil dito tinamaan siya ng bala sa leeg at sa likod. Ayon sa di umanong National Transitional Council fighter, ang mismong loyalist ni Gaddafi ang bumaril sa kanya. Marami sa mga video footage ang nagsilabasan sa TV na nagpapakita ng pagkamatay niya. Pinatay si Gaddafi sa tabi mismo ng anak niyang si Mutisem Gaddafi at nilibing agad siya ilang araw matapos siyang kitilin. At ngayong alam mo na, tignan naman natin ang iba pang mga dahilan ng pagpatay sa kanya. Bukod sa mga nalaman mong dahilan ng kanyang pagkamatay, ay meron pang ibang lumabas na dahilan na mula mismo sa mga credible media sources. Dahil sa napakagaling mamuno ni Gaddafi, iminahal talaga siya ng mga Libyans. Pero hindi talaga na-appreciate ng ibang ginawa niya at sarili pa niya mismong kababayan ang tumulong magpabagsak sa kanya. At kung tutuusin, libre ang kuryente nang siya ang namuno sa Libya. Halos lahat na rito ay libre para nga naman ma-afford ng mga Libyans. At nagawa din niyang makapag-imbak ng halos 143 tons ng mga ginto. Ayon sa Wikileaks, ang Libya ay mayroong tonelalang ginto at tonelada ring silver. At ito sanang magiging dahilan para maging makapangyarihang bansa ang Libya sa buong Afrika. Wala na sanang interes ang mga loans sa Libya kung magkataon. Oo, dagdag ko na rin, nung siya pa ang pinuno noon ay requirements na ang mga bahay sa mga Libyans. Oo, ang pabahay sa Libya ay consider bilang human rights o karapatan ng bawat Libyan na meron silang bahay. At kung bagong kasal ka dito ay bibigyan ka ng fund ng gobyerno para ipaayos mo ang bagong bahay nyo. At kung Libyan ka rin noon, ay bibigyan ka ng murang presyo ng mga kailangan mo para makapamuhay ka ng maayos. At ang lahat ng mga ginawa niyang ito ay isang pandidikta o diktador ang tingin ng mga taong hindi sumusuporta sa mga proyekto niya. At ang mga dahilan na ito ng pagpatay sa kanya ay nagmula sa Muslim Times media sources. Dagdag pa nila si Gaddafi din ang nagpatayo ng proyekto sa pinakamalaking irigasyon o patubig sa buong Libya. At ito ang The Great Man-Made River na nagsusupply ng libreng tubig sa mga Libyanos. At ginawa ito ng Libya gamit ang sarili nilang pera at hindi sila nag-loan sa IMF o sa China. Pero sa kabilang banda, ang NATO forces ang sumira nito. Sinira nila ang mga proyektong irigasyon na tutulong sana sa mga Libyans. Pero ang tanong, bakit nila sinira kung ang goal naman talaga nila ay palayain kuno ang mga taong ito? Ang sagot, gusto nga nila na sila ang kokontrol sa buong Afrika. Naging bantalan talaga si Gaddafi sa ekonomiya nila, kaya nila ito inatumba. Dahil ayaw nilang may hahadlang sa kanilang plano.
Ngayon, ayon sa mga balita at sa mga haka-haka noon, kung totoo mang maraming ginto ang kasalukuyang administrasyon ngayon at kung gagawa siya ng ating sariling currencies, sa tingin mo, mangyayari kaya sa kanyang nangyari kay Gaddafi? Comment down below ang sagot mo at ang opinion mo para malaman din namin. Nahahati na ang Africa sa may dalawang kontinente. Sa wakas, magaganap na. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Oo, isa itong makabuluhang paksa at karapatan nyong malaman to dahil nasa iisang mundo lang tayong ginagalawan. Ngayon tignan mong maigi ang larawang ito. Nahati na ang lupa ng Afrika at ayon sa mga siyentipiko, kapag nahati na ng tuluyan ng Afrika ay makakabuo nga ito ng panibagong formation ng karagatan dahilan may bagong kontinenteng tatanglaw. Bilyong taon pa ang proseso nito bago tuluyang mangyari. So ibig sabihin, kaapu-apuhan pa natin na makakaabot nito. Pero ganun pa man, bagamat hindi mo na nga ito maaabutan pa, ay papaliwanag ko na lang sa iyo ang mga magaganap sa hinaharap. Ang present day na Somalia, mga parte ng Kenya, ng Ethiopia at Tanzania ay hihiwalay na sa pinakakontinente ng Afrika. At ang resulta malamang may panibagong lahi, pamamahala, kultura ang uusbong sa hinaharap. Ganun pa man, ano pa man yan, alamin muna nga natin kung papaano at bakit mahati ang Afrika sa panibagong kontinente. Mangyayari ito dahil sa isang penomena tinatawag na rifting. Pero ano ang rifting? Ito yung may isang tectonic plate sa ilalim ng lupa na napupunit sa dalawang bahagi o minsan maraming bahagi. Nagaganap ang rifting sa kada 138 million years, oo, at dati na nga itong nangyari. Noon 240 million years ago, ang mundo ay meron lamang iisang kontinente at ito'y tinatawag na supercontinent na Pangaea. At matapos nga ang daang-daang milyong taon pa ay naganap ang rifting kaya naman nagkaroon na nga tayo ng maraming kontinente. Hindi mo yan makakaila dahil makikita natin yan sa mapa natin. Kung sisipatin mo ang west coast ng Africa at east coast ng South America, ay makikita mo na magkaduktong sila dati at para silang jigsaw puzzle na pinaghiwalay. At ngayon milyong taon pa ang makalipas, muli na namang nagkaroon ng drifting o pagkapunit dahilan humiwalay na ng bahagya ang Arabian Plate sa Africa. At ang resulta nito nakagawa ng panibagong formation ng dagat at ito na nga ang Red Sea at the Gulf of Aden. Ganun pa man, ang mangyayaring malaking paghiwalay sa hinaharap ay nauugnay sa East African Rift System. Ang sistemang ito ay ganito. Noong 2005 halos 300 km pa lang ang crack ng Africa at nagpakita nga ito sa may disyerto ng Ethiopia noon pang 2005. Pero ngayon sa ating panahon 3,000 kilometro na po ang haba nito. At isa na nga ito sa pinakamalaking punit sa mundo dahil di lang daan kundi libong kilometro ang haba ng crack niya. Maraming bansa sa Africa ang damay dito. Kasama na ang mga bansang Ethiopia, Kenya, Democratic Republic of Congo, Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia, Tanzania, Malawi at Mozambique. At pag humiwalay na nga sila, dito na nga lilitaw ang World Sixth Ocean. Ayon sa ilang pag-aaral, nagtitrigger ang mga tectonic plates sa ilalim ng lupa na pabunit dahil na rin sa ibang mga tectonic plates na gumagalaw naman sa ilalim ng dagat. Oo, ang siste, damay ang tectonic plate sa ilalim ng lupa ng Africa dahil sa mga plates na gumagalaw din sa ilalim ng dagat. Ngayon meron dalawang plate sa ilalim ng Africa, isang Nubian plate at ang isa naman ay Somali plate at naghihiwalay na nga sila. Ayon sa mga siyentipiko, ang paghihiwalay nilang dalawa ay hindi mangyayari ng biglaan. Dahil ang dalawang plate sa ilalim ng Africa na sinabi ko kanina ay naghihiwalay lang sila sa laking 1 inch sa kada taon. So ibig sabihin, taon pa ang bibilangin bago sila tuluyang maghiwalay. So wala pa rin talagang forever miski sa mga plates. Ngayon mabalik tayo. Pag naghiwalay na nga sila ay 5 million to 10 million years naman ang lilipas pa bago pa magkaroon dito ng panibagong form ng karagatan. At magandang epekto nito sa Africa dahil magkakaroon na nga sila ng mga bagong baybayin.
Bukod pa ang 6 na bansang kagaya ng Rwanda, Uganda, Burundi, Democratic Republic of Congo, Malawi at Zambia ay magkakaroon na nga sila o ang pinakaharap na nga nila ng mga panahong ito ay baybaying dagat. At ayon pa sa mga geologists, ang maliliit pa na parte ng kontinente ay damay din dito sa pag-usog. Oo, lalayo na rin sila sa pinakakontinente. Pero nakadepende pa rin ito sa kung papaano mangyayari ang rifting. Pwedeng humalo o sumama ang ilang parte ng kontinente sa ibang mga nasyon o di naman kaya makabuo ito ng panibagong nasyon. Kaya naman hindi pa talaga tayo sure kung Africa lang ba talaga ang uusog o damay pati rin dito ang iba pang mga kontinente. Dagdag pa nga nila, naniniwala sila na ang Madagascar ay mahati sa maraming isla kagaya ng Pilipinas kapag nangyari ang rifting. Sa kabilang banda, pag naganap na ang rifting ay hindi na 7 kundi 8 na ang kontinente nun sa mundo. At yayaman ng bagong kontinente dahil milyong dolyar ang bentahan ng mga bahay malapit sa mga baybaying dagat. Bukod pa nga rito, dahil may sarili na nga silang dagat, ay ma-access na nga nila ang karagatan at malaya na nga silang makakakuha ng mga lamang dagat. At lalakas din dito ang shipping at fishing industry. At kung ngayon maraming nagugutom sa Africa, darating ang panahon sila naman ang titingalain. Bagong baybaying dagat, syempre marami din ang opportunity darating dito. At isa na nga dito, pwede nang mas paikliin ang mga biyahe sa iba't ibang parte ng mundo. Pero sa kabila ng napakaraming positibong mangyayari ay meron din namang mga negatibong mangyayari. At kabilang na nga dito ang pagkamatay ng maraming hayop dahil sa pagbabago ng kanilang habitat o tinitirahan. At ilan pa lang yan sa mga magaganap kung sakaling mangyari na ang rifting. Ngayon ikaw, ano pa sa tingin mo ang mangyayari kapag nagka-rifting? Comment down below. The return to Leopoldville of deposed Premier Lumumba following his capture by crack commandos of strongman Colonel Mobutu. 10 mga African presidents na pinaslang sa isang napakabrutal na paraan. Maraming mga African presidents ang pinatay dahil sa paghahangad nila na magkaroon ng kapayapaan sa kanilang teritoryo. Marami din kasing mga grupo ang hindi sang-ayon sa kanilang layunin. Ngunit magkaganon pa man ay malaki pa din ang naging ambag nila sa kalayaan ng kanilang bansa. Kung kaya't sa video na ito ay kikilalanin natin ang 10 mga African presidents na pinaslang. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Patrice Emery Lumumba. Si Patrice Emery Lumumba ay isang mahalagang leader na lumaban para sa kalayaan ng Congo mula sa pamamahala ng Belgium. Ipinanganak siya noong July 2, 1925 sa isang maliit na nayon sa Kasai, Congo. Siya ay naging leader ng Movement National Congolese o MNC. Ito ay isang partidong naglalayong makamit ang kalayaan ng bansa. At noong June 30, 1960, nang makamit ng Congo ang kalayaan mula sa Belgium, si Lumumba ang naging unang Prime Minister ng bansa. Sa kanyang talumpati noong araw ng kalayaan ay direkta niyang sinabi ang mga pang-aabusong ginawa ng Belgium sa mga mamamayan at likas na yaman ng Congo. Dahil dito ay nakilala siya bilang isang panganib ng mga Western countries, lalo na ng Belgium at United States, dahil natatakot silang baka kumampi siya sa Soviet Union at suportahan ng komunismo sa panahon ng Cold War. Hindi nga nagtagal ay naharap agad si Lumumba sa malalaking problema. Nag-alsa ang ilang bahagi ng militar at nagkaroon ng krisis sa rehiyon ng Katanga na isang lugar na mayaman sa mineral. Pinamunuan ni Moise Tshombe ang rehiyon at nagdeklara ito ng pagsasarili na sinuportahan ng Belgium. Nahirapan si Lumumba na pigilan ang kaguluhan at humingi siya ng tulong mula sa United Nations. Ngunit hindi agad tumugon ng UN dahil dito ay lumapit siya sa Soviet Union para humingi ng tulong, na lalo pang nagpalala ng takot ng mga Western countries sa kanya. Samantala, noong September 1960, si Lumumba ay pinatalsik sa pamamagitan ng isang coup na pinamunuan ni Joseph Mobutu na may suporta mula sa United States at Belgium. Siya ay inaresto at ipinasa sa kanyang mga kalaban sa Katanga, kung saan siya pinahirapan at pinatay noong January 17, 1961. Ang brutal na pagpatay kay Lumumba ay naging simbolo ng marahas na pag-aalis ng mga leader na nagnanais ng tunay na kalayaan sa Afrika. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng malaking epekto sa buong mundo. Ipinakita nito na kahit sinasabi ng mga Western countries na sinusuportahan nila ang kalayaan, ay hindi nila kayang payagan ang mga bansa tulad ng Congo na magkaroon ng tunay na kasarinlan, lalo na kung ang mga leader nito ay lumalaban sa kanilang interes. Number 2. Silvanus Olimpio.
Si Silvanus Olimpio ay ang unang pangulo ng Togo matapos nitong makamit ang kalayaan mula sa France noong 1960. Ipinanganak siya noong September 6, 1902 sa isang kilalang pamilya sa Togo. Nag-aral siya sa Europe at bago pumasok sa politika ay naging matagumpay siyang negosyante at economist. Dahil sa kanyang tagumpay ay nakuha niya ang tiwala ng marami at itinalaga sa mga matataas na posisyon sa gobyerno bago tuluyang maging pangulo. Bilang pinuno ng bansa, nais ni Olimpio na gawing matatag ang ekonomiya ng Togo at alisin ang sobrang impluensya ng France. Isa sa kanyang mga plano ay ang paggawa ng sariling pera ng Togo upang hindi na umasa sa pera ng France. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon sa kanyang mga desisyon, lalo na ang mga sundalo na nasanay sa suporta mula sa France. Kaugnay nito noong January 13, 1963, si Olimpio ay pinaslang sa isang coup or biglaang pag-agaw ng kapangyarihan na pinangunahan ng mga sundalong rebelde. Kabilang sa mga namuno ng coup ay si Gnassingbé Eyadema na isang dating sundalo ng French Foreign Legion. Sinasabing hinarap si Olimpio ng mga sundalo sa labas ng Embassy ng Amerika sa Lomé, ang kabisera ng Togo, at doon siya pinatay. Ang coup na pumatay kay Olimpio ay isa sa mga unang ganitong pangyayari sa Afrika matapos makalaya mula sa mga kolonyalist. Dahil sa kanyang pagkamatay ay nagsimula ang isang mahabang panahon ng kaguluhan sa politika ng Togo at pumasok ito sa pamamahala ng militar. Maraming naniniwala na kung hindi napatay si Olimpio ay maaaring naging mas maunlad at demokratiko ang Togo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan si Silvanus Olimpio. Maraming taga-Togo ang naniniwala na kung nagtagumpay ang kanyang mga plano ay maaaring mas maganda ang kinabukasan ng bansa. Ngunit ang kanyang pagkamatay ay nagsilbing paalala ng mga hamon na kinaharap ng mga bansang tulad ng Togo na nagsusumikap maging ganap na malaya mula sa kanilang mga dating mananakop. Number 3. Narta Tombalbay. Si Narta Tombalbay ay isang dating pangulo ng kanyang bansa na nakilala dahil sa kanyang hangarin na baguhin at paunlarin ang buhay ng kanyang mga kababayan. Siya ay galing sa simpleng pamilya, ngunit sa pamamagitan ng kanyang sipag at talino ay umangat siya sa politika. Marami ang sumuporta sa kanya dahil sa kanyang mga pangarap na makapagbigay ng mas magandang kinabukasan para sa bansa. Bilang pangulo ay nagpatupad siya ng mga programa para sa edukasyon, agrikultura at infrastruktura. Gusto niyang maging moderno ang kanilang bansa at mapabuti ang pamumuhay ng mga tao, lalo na ng mga mahihirap. Pero hindi lahat ng tao ay natuwa sa kanyang mga plano. Maraming makapangyarihang pamilya at politiko ang hindi sumang-ayon sa kanya dahil natatakot silang mawala ang kanilang impluensya at kapangyarihan. Pero kahit maraming kalaban at panganib sa kanyang buhay, ay ipinagpatuloy ni Tombalbay ang kanyang mga gawain. Hindi siya natakot sa mga banta at buong tapang niyang sinusuportahan ang mga proyekto para sa ikabubuti ng bansa. Ngunit isang gabi ng December, habang siya ay pauwi mula sa isang pagtitipon, ay bigla siyang pinatay ng mga armadong lalaki habang siya ay nasa loob ng kanyang sasakyan. Siya ay agad na nasawi dahil sa mga tinamong sugat mula sa pamamaril. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng malaking takot at kalituhan sa buong bansa. Maraming tao ang nagtatanong kung sino ang nasa likod ng krimen. Ang iba ay naniniwala na ito ay gawa ng kanyang mga kalaban sa politika na ayaw sa mga pagbabagong nais niyang ipatupad. May iba namang nagsasabi na maaring mga foreign interest ang may kagagawan dahil sa pagtutol ni Tombalbay sa kanilang impluensya sa ekonomiya ng bansa. Bilang resulta, pagkatapos ng kanyang pagkamatay ay nagbago ang kalakaran sa politika ng kanilang bayan. Sinubukan ng kanyang mga taga-suporta na ituloy ang kanyang mga plano pero nahirapan sila dahil sa malakas na pagtutol mula sa mga kalaban. Kahit na siya ay pinaslang, si Narta Tombalbay ay itinuturing pa rin ng marami bilang isang simbolo ng tapang at pag-asa para sa pagbabago. Number 4. Marian Ngouabi. Si Marian Ngouabi ay isang mahalagang leader ng Republic of the Congo na naging pangulo mula 1969 hanggang sa kanyang pagkamatay noong March 18, 1977. Ipinanganak siya noong December 31, 1938 sa Owanda na isang maliit na bayan sa hilagang bahagi ng Congo. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at maagang naipakita ang interes sa paglilingkod sa bayan. Noong kalagitnaan ng 1950s ay sumali siya sa French Army kung saan siya nagsanay at nakilala bilang isang masipag at matapang na sundalo. Pagbalik niya sa Congo mula sa pagsasanay sa France ay naging aktibo siya sa politika lalo na sa mga kilusan para sa kalayaan ng mga African countries mula sa kolonyalismo.
Noong 1968 ay nangyari ang kudeta laban sa Pangulong si Alphonse Masemba, diba? Pinangunahan ni Nguabi ang pagbuo ng bagong gobyerno at noong 1969 ay naging pangulo siya ng Congo. Itinatag niya ang People's Republic of the Congo na naging unang bansa sa Afrika na sumunod sa sosyalismo. Bilang pangulo ay ipinakilala ni Nguabi ang mga patakaran ng sosyalismo at itinatag ang Partido ng Trabaho ng Congo o Parti Congolais du Travail o PCT. Nakipag-ugnayan siya sa mga socialist country tulad ng Soviet Union at China. Nilalayon niyang mabigyan ng pantay na oportunidad at yaman ang mga tao at paunlarin ang ekonomiya ng bansa. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon sa kanyang mga plano. Nagkaroon ng mga alitan sa loob ng militar at pamahalaan dahil sa iba't ibang pananaw sa pamumuno ni Nguabi. Samantala, noong March 18, 1977, si Marien Nguabi ay pinaslang sa kanyang opisina sa Brazzaville, ang kabisera ng Congo. Isang grupo ng mga armadong tao ang pumasok at binaril siya hanggang sa mamatay. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng malaking gulo sa bansa at maraming mga haka-haka ang lumabas kung sino ang tunay na may kagagawan nito. Napagbintangan ng iba't ibang grupo, kabilang na ang mga opisyal ng militar at mga dayuhang bansa na maaring may sariling interes sa politika ng Congo. Matapos ang kanyang pagkamatay, si Joaquim Ihombi Opango na isang opisyal sa militar ang pansamantalang humalili bilang pangulo. Subalit, hindi rin nagtagal ang katiwasayan sa pamahalaan. Number 5, Amilcar Lopez Cabral. Si Amilcar Lopez Cabral ay isang kilalang leader na ipinanganak noong September 12, 1924 sa Bafata, Guinea-Bissau. Siya ang nagtatag ng African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde o PAIGC na naglalayong makamit ang kalayaan ng Guinea-Bissau at Cape Verde mula sa colonial government ng Portugal. Maliban sa pagiging leader, isa rin siyang agronomist o eksperto sa agrikultura at ginamit niya ang kanyang kaalaman para tulungan ang mga tao at palakasin ang kilusan para sa kalayaan. Hindi lamang armas o dahas ang tinitingnan ni Cabral bilang solusyon sa paglaya. Naniniwala siya na mahalaga ang edukasyon at ang pagpapahalaga sa sariling kultura upang makamit ang tunay na kalayaan. Para kay Cabral, ang paglaya ay hindi natatapos sa pagpapaalis ng mga mananakop. Kailangan ding magbago ang lipunan upang maalis ang kahirapan, kawalan ng hustisya at kamangmangan. Kaya habang nakikipaglaban sila ay nagtayo rin sila ng mga paaralan at serbisyong pangkalusugan sa mga lugar na napapalaya mula sa kontrol ng mga Portuguese. Isa sa mga mahalagang ideya ni Cabral ay ang national liberation na hindi lang tungkol sa pagpapaalis ng mga dayuhan kundi sa pagtatatag ng isang makatarungang lipunan. Gusto niyang tiyakin na pagkatapos ng kalayaan ay magkakaroon ng pantay-pantay na oportunidad ang lahat ng mamamayan at mawawala ang mga problema tulad ng diskriminasyon at kahirapan. Subalit noong January 20, 1973, siya ay pinatay sa Conakry, Guinea sa edad na 48. Ang pagpatay sa kanya ay isinagawa ng ilang mga kasamahan sa PAIGC na nagtaksil at naimpluwensyahan ng mga agents ng Portugal. Ginawa ito upang pahinain ang kanilang kilusan, ngunit hindi napigilan ng kanyang pagkamatay ang laban para sa kalayaan. Dahil makalipas ang ilang buwan, noong September 24, 1973 ay idineklara ang kalayaan ng Guinea-Bissau at kinilala ang kanilang tagumpay laban sa Portugal. Kahit hindi naabutan ni Cabral ang kalayaan ng kanyang bansa, siya ay itinuturing na bayani hindi lamang sa Guinea-Bissau at Cape Verde, kundi sa buong Afrika. Number 6, Samora Machel. Si Samora Machel ay isang kilalang revolution leader mula sa Mozambique at naging unang pangulo ng bansa matapos itong makalaya mula sa pamumuno ng Portugal. Ipinanganak siya noong September 29, 1933 sa isang mahirap na pamilyang magsasaka sa rehiyon ng Gasa. Bata pa lamang siya ay nakita na niya ang hirap ng buhay at ang kawalan ng katarungan sa ilalim ng kolonyalism, kung kaya't maaga siyang nagkaroon ng hangaring labanan ang pang-api at kalayaan ng kanyang bayan. Samantala, nagsimula si Machel bilang isang nurse, ngunit iniwan niya ang propesyong ito para sumali sa Frelimo o Frente de Libertação de Mozambique noong 1962. Ang Frelimo ay isang grupo na may layuning palayain ng Mozambique mula sa pamumuno ng mga Portuges. Dito nagpakita si Machel ng galing sa pamumuno at sa pakikipaglaban bilang isang gerilya. At noong 1970 ay siya ang naging leader ng Frelimo
at pinamunuan niya ang mga military operations upang palayain ang mga rural areas mula sa mga kolonyalista. Kaugnay pa nito noong 1975 ay nakamit ng Mozambique ang kalayaan matapos ang mahaba at madugong digmaan. Si Samora Machel ang naging unang pangulo ng bansa. Bilang pangulo, ibinigyan niya ng pansin ang pagtatayo ng isang socialist society na magpapabuti sa kalagayan ng mga magsasaka at manggagawa. Nagpatupad din siya ng mga land reforms at pinabuti ang mga public services tulad ng edukasyon at kalusugan. Subalit maraming problema ang hinarap ng kanyang administrasyon tulad ng kahirapan sa ekonomiya, civil war at suporta ng mga dayuhang bansa sa grupong rebelde na Renamo. Ang pagkamatay ni Machel noong October 19, 1986 ay isang malaking trahedya. Namatay siya dahil sa pagbagsak ng kanyang eroplano malapit sa hangganan ng Mozambique at South Africa. Maraming speculations na maaaring sinadya ang aksidente dahil sa tensyon sa pagitan ng kanyang pamahalaan at ng apartheid na gobyerno ng South Africa. Ayon sa mga ulat ay maaaring ginamit ang isang peking radyo signal upang iligaw ang eroplano. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang matibay na ebidensya na nagpapaliwanag sa tunay na dahilan ng pagbagsak. Number 7. Thomas Sankara. Si Thomas Sankara ay isang kilalang leader at revolutionary mula sa Burkina Faso na isang bansa sa Afrika. Ipinanganak siya noong December 21, 1949 sa Yako na isang maliit na bayan sa Upper Volta na ngayon ay Burkina Faso. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at nag-aral sa mga military school. Dahil dito ay natutunan niya ang mga ideas laban sa kolonyalismo at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan na naging inspirasyon niya sa pamumuno. Samantala noong 1983 ay pinamunuan ni Sankara ang isang kudeta upang patalsikin ang dating pangulo. Sa edad na 33 ay naging pangulo siya ng Burkina Faso. Isa sa mga unang hakbang niya ay palitan ang pangalan ng bansa mula Upper Volta patungong Burkina Faso na ang ibig sabihin ay lupain ng mga marangal na tao. Gusto rin niyang ipakita na ang mamamayan ng Burkina Faso ay may dangal at karapat-dapat na pagandahin ang kanilang bansa. Bilang pangulo ay marami siyang ipinatupad na programa para sa ikabubuti ng mga tao. Isa sa kanyang mga pangunahing layunin ay siguraduhing may sapat na pagkain ng bawat pamilya. Hinikayat din niya ang mga magsasaka na magtanim ng mas maraming pagkain tulad ng bigas at mais para hindi na kailanganin pang umasa sa mga produktong inaangkat mula sa ibang bansa. Bukod dito ay ipinatupad din niya ang libreng edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Nagtayo siya ng mga paaralan at hospital upang matulungan ang mga mamamayan. Dagdag pa rito, ang isa rin sa mga mahalagang nagawa ni Sankara ay ang pagtataguyod ng karapatan ng kababaihan. Ipinagbawal niya ang sapilitang pagpapakasal ng mga batang babae at hinikayat ang kababaihan na magkaroon ng pantay na karapatan sa trabaho, edukasyon at politika. Para kay Sankara ay mahalaga ang papel ng kababaihan sa pag-unlad ng bansa. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay ay marami rin ang tumutol sa kanyang pamamahala. Ang ilan sa mga mayayaman at makapangyarihan sa bansa ay nawalan ng privilege dahil sa kanyang kampanya laban sa katiwalian. Dagdag pa rito ay hindi rin nagustuhan ng mga banyagang bansa tulad ng France ang kanyang mga policies laban sa impluwensya ng mga dayuhan. At noong October 15, 1987, si Thomas Sankara ay pinatay sa isang kudeta na pinamunuan ng kanyang malapit na kaibigan na si Blaise Compaoré. Si Compaoré ang humalili sa kanya bilang pangulo. Ayon kay Compaoré, ang kudeta ay para sa kapakanan ng bansa, ngunit marami ang naniniwala na ito ay bahagi ng pagtataksil. Number 8. Melchior Ndadaye. Si Melchior Ndadaye ay isang mahalagang leader mula sa Burundi at kilala bilang unang democratically elected president ng bansa. Ipinanganak siya noong March 28, 1953 sa isang maliit na baryo sa Central Burundi. Siya ay mula sa grupong Hutu na karamihan ng populasyon sa Burundi, habang ang gobyerno ay matagal nang pinamumunuan ng minoryang Tutsi. Dahil dito, si Ndadaye ay nakita bilang simbolo ng pagbabago at pag-asa para sa mga Hutu na matagal nang inaapi. Samantala, nag-aral si Ndadaye sa Burundi at sa ibang bansa tulad ng Rwanda, kung saan siya kumuha ng kursong edukasyon. Noong 1980s ay naging aktibo siya sa politika at naging pangunahing kalaban ng mga militaristang Tutsi na matagal nang namumuno sa bansa. Dahil sa kanyang mga new ideas ay itinatag niya ang partidong Front for Democracy in Burundi o FRODEBU noong 1986.
Ang partido na ito ay nakatuon sa demokrasy at pantay na karapatan para sa lahat ng mamamayan ng Burundi, maging Hutu man o Tutsi. At noong June 1993, sa kauna-unahang democratic election sa Burundi, ay si Ndadaye ay nahalal bilang Pangulo. Siya ang naging unang Hutu na humawak ng pinakamataas na posisyon sa bansa, na isang mahalagang tagumpay para sa mga Hutu. Sa kanyang panunungkulan ay sinubukan niyang magpatupad ng mga reforma para magdala ng kapayapaan at pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga Hutu at Tutsi upang mawakasan ang mga konflik na matagal nang bumabalot sa kanilang bansa. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nagtagal ang kanyang pamumuno dahil noong October 21, 1993, 4 na buwan lamang matapos siyang maluklok sa pwesto, si Ndadaye ay brutal na pinaslang ng mga sundalong Tutsi na sumusuporta sa lumang regime. Ang pagpatay sa kanya ay nagdulot ng malawakang kaguluhan sa Burundi. Ang alitan sa pagitan ng Hutu at Tutsi ay lalo pang lumala na nauwi sa civil war. Maraming tao ang namatay at nawalan ng tahanan dahil sa kaguluhan. Number 9, Cyprien Ntaryamira. Si Cyprien Ntaryamira ay isang politiko mula sa Burundi. Ipinanganak siya noong March 6, 1955 sa Bujumbura at kabilang siya sa grupong Hutu. Bago siya naging Pangulo ay nagtrabaho siya bilang isang agronomist na tumutok sa pagpapabuti ng agrikultura sa Burundi. Nagtapos siya ng pag-aaral sa University of Burundi at sa Belgium at bumalik siya sa bansa upang maglingkod sa gobyerno. Samantala, noong 1993 ay nagkaroon ng matinding kaguluhan sa Burundi. Nagsimula ang civil war sa pagitan ng mga Hutu at Tutsi, ang dalawang pangunahing pangkat sa bansa. Nahalal si Melchior Ndadaye bilang unang Hutu na Pangulo, pero pinatay siya noong October 1993. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng karahasan at kaguluhan sa buong bansa. Bilang resulta, si Cyprien Ntaryamira ay nahirang bilang bagong Pangulo noong February 5, 1994 sa layuning magdala ng kapayapaan. Sinikap niyang pagtibayin ang pagkakasundo sa pagitan ng mga Hutu at Tutsi, pero nahirapan siya dahil sa patuloy na kaguluhan. Pero sa kasamaang palad ay hindi nagtagal ang termino ni Cyprien Ntaryamira bilang Pangulo. Noong April 6, 1994 ay namatay siya nang bumagsak ang eroplanong sinasakyan niya kasama ang Pangulo ng Rwanda na si Juvenal Habyarimana. Tinamaan ng missile ang eroplano malapit sa airport ng Kigali, Rwanda. Ang insidenteng ito ang nagpasimula ng genocide sa Rwanda kung saan napakaraming tao ang napatay. Kasama rin sa trahedyang ito ang pagkamatay ni Ntaryamira na nagpaigting pa sa kaguluhan sa rehiyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw kung sino ang responsable sa pagbagsak ng eroplano. May mga nagsasabi na mga Tutsi extremists ang may kagagawan, habang ang iba ay naniniwala na mga Hutu rebel ang gumawa nito. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malawakang karahasan hindi lang sa Rwanda kundi pati na rin sa Burundi na nagpalala ng sitwasyon. Number 10, Juvenal Habyarimana. Si Juvenal Habyarimana ay naging Pangulo ng Rwanda mula 1973 hanggang sa kanyang pagkamatay noong 1994. Ipinanganak siya noong March 8, 1937 sa Gisenyi, Rwanda. Siya ay mula sa grupong Hutu na mas nakararami sa Rwanda. Sa kanyang pamumuno ay pabor ang mga batas sa mga Hutu kaysa sa mga Tutsi na lalong nagpalala sa hidwaan ng dalawang pangkat. Samantala nakuha ni Habyarimana ang posisyon bilang Pangulo noong July 5, 1973 matapos niyang alisin sa pwesto ang dating Pangulo na si Gregoire Kayibanda sa pamamagitan ng kudeta. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay isang military government ang kanyang binuo at nagpatupad siya ng mga batas na nagpapalakas ng kanyang kontrol sa bansa. Sa kanyang rehimen ay tanging ang Movement Revolutionaire National for the Development o MRND ang pinayagan sa bansa. Dahil dito ay mas lumalim ang hidwaan ng mga Hutu at Tutsi. Habang Pangulo ay ipinasa ni Habyarimana ang mga patakaran na nagdi-discriminate sa mga Tutsi. Lalong tumindi ang tensyon ng lumaban ang Rwandan Patriotic Front o RPF na isang rebeldeng Tutsi group. Nais ng RPF na ibalik sa Rwanda ang mga Tutsi refugees na tumakas mula sa bansa at mapabagsak ang gobyerno ni Habyarimana. Subalit noong April 6, 1994 ay namatay si Habyarimana nang pasabugin ng eroplanong sinasakyan niya habang papalapit sa Kigali, Rwanda. Kasama niyang namatay ang Pangulo ng Burundi na si Cyprien Ntaryamira na nasa parehong eroplano.
Hanggang ngayon ay hindi pa tiyak kung sino ang responsable sa pagpapabagsak ng eroplano. Ngunit may mga nagsasabi na mga Hutu extremists ang may gawa nito para pigilan ang kapayapaan sa pagitan ng mga Hutu at Tutsi. Gayun din naman ang pagkamatay ni Habyarimana ang naging sanhi ng pagsiklab ng Rwandan genocide na kung saan ay humigit kumulang 800,000 hanggang 1,000,000 tao. Nakaramihan ay mga Tutsi ang pinatay. Sa loob ng 3 buwan mula April hanggang July 1994 ay naganap ang massacre na pinangunahan ng grupong Hutu na Interahamwe at iba pang kaalyadong grupo.